Welcome to our forum, Resistance, Resilience, and Remembrance, How Martial Law Shaped Philippine Contemporary Identity. We're glad to have all of you here as we engage in an insightful discussion on how historical periods shape our nation's identity and continues to influence different fields today. But first, I want to introduce myself. I'm Asha Crystal Dainty de Malon, and I'll be your host for this evening together with Bianca Arroyo. This forum aims to shed light on how martial law shaped our national identity, not just historically, but also in our contemporary society. Our esteemed speakers will share how this period influenced their respective fields of music and academe, helping us understand its lasting impact. Through this discussion, we hope to recognize the significance of remembering and learning from our past, ensuring that history remains a guide for shaping a better future. I really can't wait to learn more about history, partner. Isn't it amazing just wondering about how one of the most unfortunate happenings in our history, the martial law, became one of the events where the Filipinos celebrate their own freedom and contemporary identity? Oh, naman partner! Actually, I also can't wait to unravel the actual historical data about martial law. Before we proceed, we would like to give you a quick disclaimer. Some of the discussions today may include sensitive topics related to martial law, including human rights violations and historical injustices. If at any point you feel uncomfortable, please feel free to step back or reach out to someone for. Now let's introduce our first speaker. Our first speaker is Professor Michael Andrada, PhD. He is a literature author, best known for his award-winning piece Tala Huli or Huling Tala. He is also a Professor 4 at the University of the Philippines, Diliman, a member of Surian ng Sining Incorporated, and a contributor to the Save the Children organization. Today, he will be discussing writing and teaching about martial law, a way to combat historical forgetting, a crucial and timely topic, especially in today's context. Let's all give a warm welcome to Professor Michael Andrada. Hello, good afternoon. Kumusta kayo? Turn Good lights. afternoon, sir. Good afternoon. Hindi ko sure kung nakikita niyo ako. We can Yes, see you, kita sir. naman po. Okay. Sige. Maraming salamat, no? Gusto ko magpasalamat sa inyong guro, no? Kay Ma'am Poco, sa inyong klase para sa pag-organize ng ganitong klase ng pag-aaral, no? Na sabihin natin maaaring makatulong sa atin bilang mga mag-aaral at higit sa lahat bilang mga mamamayan sa pagharap natin, no, lalo na iba't ibang klase ng usapin yung hinaharap ng ating bansa, no. Nito lamang kung kahapon lamang ay inireport, no, ng mga national dailies natin, no, na nag all-time high yung ating national debt, no, yung ating utang, no, na naalala ko nung bata pa ako nung panahon ng martial law, no, na sinasabi na sa amin yun na ang laki ng utang ng Pilipinas at mamanahin namin, no, at ang sabi lang sa amin ay mamanahin ng mga apo namin. So ibig sabihin yung mga apo namin, no, na mga malalaki na rin ngayon, no, o mga um, yung iba ay ano na rin magpapamilya na rin, no, at magda down the line, no, ng iba't ibang generation, no. At hanggang kaninong henerasyon, no, yung magbabayad ng utang ng Pilipinas na na-incur na natin sa kasalukuyan at sa hinaharap kung wala tayong gagawin upang pigilan ng mga ganitong klase ng ano. Okay. Bago ko magsimula, nais ko lang tanungin kung naririnig po ba ako ng maayos. Yes, sir. Okay, maraming salamat. Sige, no. So yung aking ibabahagi sa inyo, no, ay sabihin nating pedagogical, no, at saka practical. Nais kong tignan natin dahil ang general na theme natin ay about martial law and contemporary identity. So parang how would we figure or situate ourselves as students of UP and as citizens of this nation in this ever-changing landscape of digital technology, fake news, historical distortion, or revisionism if you want to use it. No? At lahat ng yun, ano,
paano ba natin tinitignan na baka meron sa atin no ng mga kabataan no ng mga mamamayan na parang ano kumbaga parang naliligaw o nawawala o hindi na natin alam kung ano yung identidad natin. So hopefully ay makatulong itong aking ibabahagi sa inyo hinggil sa kung paano nga ba dapat magsulat, no? Ano yung mga kailangan nating isaalang-alang kapag kayo na mismo no ay magiging mga guro sa inyong kapwa, no? Sa pamilya ninyo, sa mga kapatid ninyo at kaibigan niyo hinggil sa martial law, no? At kung paano ba labanan ng paglimot at mag-move forward no para sa mas malayang lipunan. Next slide po. Maraming salamat po sa nag-share slide po. So, tingnan natin kung ano yung the usual na praxis or pedagogy natin sa history, no? When I say praxis, ano ba yung usual na practice natin of history? Ibig sabihin, paano ba usually inintroduce sa atin ang concept no ng history? At usually ay paano ba ito itinuturo sa atin no sa mga classroom, no, sa mga klase natin, no? So yung unang tatlo, yung mga nakapula, ito yung the usual na itinuturo sa atin sa different stages ng ating education, ano? So, meron tayo sa basic education, sa high school, senior high school, and college. No? At yung pang-apat, ito yung, ano ba yung dapat nating isaalang-alang na hindi na isasaalang-alang sa pagtuturo sa atin ng kasaysayan ng high school. So first, no, una, ano na natin to, alam na natin ito lahat, no, na kailangan natin balikan ang kasaysayan. So kapag sinasabi din na ang history is a chronicle of past events, no? So parang common na to sa atin na sa praxis or pedagogy of history, we look back at the past, no? Tinitingnan natin kung ano yung nakaraan, ano. At yung number two, related doon sa pagbabalik natin sa kasaysayan, ay we learn something from the past. No? Huwag na nating ulitin yung mga nangyari na, no? Ibig sabihin ay parang, sabi nga nila, ano, parang history is the ultimate, or experience is the ultimate teacher, no? So, pag binabalikan natin yung kasaysayan, we also get to learn from our history, no? Tapos pangatlo, ito yung kumbaga yung one and two, yung balikan ng kasaysayan, matuto sa kasaysayan, ano pa yan, ano tayo yan high school eh. Yung number three, yung labanan ng panlilinlang at pagpapalimot. Ito yung usually nasa college na tayo. Or siguro sa inyong woke na generation, ano, mas familiar na kayo dito dahil sa iba't ibang mga online or social media na mga platforms, no? So very common na lahat yung 1, 2, 3 na yan. Sabihin natin, ano, at least sa generation ng mga at kayo no na nag-aaral sa UP no. Although sa iba hindi common itong tatlo na ito no. Pero these are the common things na alam natin about history. We go back to history, we learn from history, tapos labanan natin or we fight yung mga injustices, no, ay yung mga distortions, no, at saka yung pag-historical at amnesia, no. Pero yung number four, no, ito sa tingin ko yung dapat natin talaga na idagdag, no. Kailangan kasi lagi tayong looking forward, no, when we talk about history, no. So, hindi pa tapos ang laban. So, ang sinasabi ng hindi pa tapos ang laban, ito yung adage na, o siguro parang linya no, na gusto kong gamitin para i-summarize o ibuod yung concept ng historical perspective na na itinuturo sa atin. Ano? Pag sinabi natin historical perspective, it is not just about knowing and learning the past. No? Lagi nung sinasabi na i-connect natin siya sa present to be able for us to build a future no so kahit yung scholar na si Raymond Williams yun yung kanyang equation for history no so may history ang history is not just about the past no lagi natin dapat yung i-connect sa present no para makapag-predict tayo or makabuild tayo ng future. So past plus present is equal to future. Yun yung equation of history or for history. At idadagdag natin doon yung hindi pa tapos ang laban. So ibig sabihin kung ganito yung nangyari sa nakaraan at napagtagumpayan natin yung lahat ng mga problema na yun, no? At gagamitin natin siya sa present, tapos nagtagumpay din tayo doon sa mga against injustices ngayong present times, no? Kailangan wag tayong maging kampante. Pwede kasing manumbalik, no? Yung mga nagpahirap sa atin, yung mga nag-cause ng mga kawalang katarungan at injustice, no? Kaya for us to build a better future, no? Kailangan hindi natin nakakalimutan yung mantra na hindi pa tapos ang laban. Paano nga ba ito ginagawa? So tingnan natin ito sa susunod na slide, no? Ano ba yung
concept natin ng history, no? Sa Anglo-French na tradition, makikita niyo yung mga words na histo at history, no? So sa language ng mga ng Anglo-French, sa Anglo-French na origin niya, itong history ay nagmula sa dalawang salita, no? Maaring yung histoire o history, no? Depende doon sa period, no? Na pinagmumulan niya. Pero ang meaning nun, no? Based dito sa etymology ng Anglo-French, no? Ang history ay story or kwento, no? O kaya naman ay tale o salaysay. So usually narinig nyo yun eh. Parang, uy, ikwento mo nga sa akin yung ano yung nangyari. So yun yung ibig sabihin ng sa Anglo-French na tradition. No? Sa Latin na tradition, merong ang etymology ng history ay mula sa estua at saka histoire din. Ano? Pero dito makikita mo kung sa Anglo-French ay story or tale na usually mas naisip natin na may kinalaman sa fiction pero actually hindi yun yung sa Anglo-French. No? Sinasabi lang niya yung narrative nung nangyari. Sa Latin, mas malinaw siya na chronicle. No? So, ibig sabihin ng chronicle ay, di ba, series of events, no? O series, kung ano yung mga nangyari, no? A catalog of what happened, no? A narrative of past events, no? So, dito natin makikita yung parang stereotypical na definition natin that history is about the past or we just talk about the past, no? When we talk about the field of history, no? Pero actually, mas nagmula yun doon sa Latin na tradition, no? So, chronicle ng past events, tapos narrative of past events, and also story. Next slide is very interesting, no? At tingin ko, ito yung magbibigay sa atin ng mas push for a historical perspective, no? Mga Griego, no? They have the origin of history comes from historia, no? At interestingly, no, sa mga Griego, ang ibig sabihin ng history ay inquiry. Ang ganda, no? Di ba kanina parang chronicle of past events, mga story, no? Ito inquiry, no? It's actually an inquiry, an active, no? Or a method, no, of inquiring, no? So, ibig sabihin, it is learning or knowing by the method of inquiry, no? Kaya ka nagtatanong kung anong nangyari ay dahil gusto nating malaman kung ano ang totoo. So sa mga Griego, no, ito yung nais kong idagdag doon sa discussion natin ng historical perspective bago natin puntahan yung martial law. 'Di ba? Nag-inquire ka sa past, no? Kasi merong kabuluhan 'yun para sa present at sa future natin, no? We have to make sense of it, no? Kailangan nating gawing may saysay yung bagay na nandoon sa nakalipas na, no? So, sa mga Griego, no, it is an inquiry in order to for us to learn or know, no, and to find out or figure out the truth, no? Interestingly, yung din salitang historia, may mas maliit pa siya ng salita sa Griego, no? Histor, no? No? Na ang ibig sabihin ay wise man or judge, no? So, judicious ka, parang ano tayo, imagine ninyo, no? Kung alam natin na ganito pala yung origin ng, ng field or term na history. Ang sinasabi niya sa atin ng mga nag-aaral ng kasaysayan, ay tinuturuan na tayo na maging mga matalino, mahusay, matalas, no? No? Yung wise, ang ibig sabihin ng wise ay matalas, no? No, sharp, no? Sharp tayo sa pag-decide, no? Kaya nating i-figure out, no? Kung ano yung totoo sa mali. At sa tingin ko yun yung gusto kong idiin sa generation ninyo natin, sa nangyayari sa ating lipunan ngayon, no? It is not simply about going back to the past and knowing what happened, no? No? Our inquiry should lead us, no, to better judgment, to wiser judgment, no? For us to be able to build a better future. Next slide po. Okay. So ito yung perspektibang kasaysayan. Sa apat ko siya nais na na parang ituon ano. Sa historical perspective, yung mismong kasaysayan, no, it is treated as two things, no. First, information, no. Pag sinabi nating history, information 'yan. Pangalawa, ano siya, balon siya or source of information ang history. No? So in short, ang kasaysayan ay impormasyon. No? Pero yung impormasyon na yun, kailangan histor ka. Di ba? Wise ka. No? Hindi porket binalikan mo yung kasaysayan, lahat ng impormasyon na yun ay tama. Tama po ba? No? So kailangan mahusay ka, hindi kailangan masipag ka, kailangan matalas ka, no? Para ma-identify natin kung ano yung tama sa maling impormasyon. Pero yun sa basic na historical perspective, no, ang kasaysayan ay information, no. Pangalawa, ang itinuturo ng historical perspective, kung ang kasaysayan ay impormasyon, no,
tayo na mga nag-aaral ng kasaysayan o tayo na mga simpleng mamamayan, no, ay dapat matuto kung paano natin bibigyang saysay o pagbibigay saysay or relevance o kabuluhan, no, yung impormasyon o yung kasaysayan. So yung second step doon sa historical perspective ay yung pagbibigay natin ng saysay or relevance o kabuluhan, no, doon sa kasaysayan mismo. Pangatlo, no, iuugnay dapat natin, no, sa kasalukuyan yung kasaysayan para meron tayong malinaw na pananaw. Naalala nyo kanina doon sa sa second slide yata natin na merong tayong common praxis or pedagogy, di ba? Andito kasama yun, di ba? Parang you go back to the past, you learn from the past, di ba? Pero itong iugnay mo siya sa kasalukuyan, meron din noon doon sa common pedagogy natin on history, no? Pero wala yung ano, yung emphasis o yung diin dito sa para tayo ay magkaroon ng malinaw na pananaw. So ang historical perspective, no, talagang ina-advocate niya, no, at tinuturo niya sa atin that we have to connect the past o yung history, no, dito sa ating present, no, in order for us to have a clearer view of the present and of the future. Magagamit natin siya, no? Ibig sabihin kung tayo ay nalilito, naguguluhan dito sa mundo natin ngayon, sa lipunan natin ngayon, na ang dami-daming klase ng mga nangyayari, hindi na natin alam kung sino yung paniniwalaan natin, no? Yung mga ruling classes natin, no? Yung mga family na political dynasties na nag-aaway-away, no? Pero they are the ones running the government, no? Hindi natin alam kung saan tayo lulugar, seemingly at least do sa marami sa atin, ano. Pero kung maiuugnay natin sa kasalukuyan yung mga analysis na before, no, about mga warring political dynasties, no, we will have a clearer perspective, no. Sabi nga nila, away ng away yung mga Marcos at Duterte, no? Pareho lang naman sila. Sasabihin ng mga anti-Sara na ano ka, magnanakaw ka, no? Pero nalilimutan natin na sa maraming posisyon sa pamahalaan natin, 'di ba? Kabilang yung pinakamataas na posisyon, 'di ba? Mga magnanakaw din sila, 'di ba? Marami silang ninakaw at hanggang ngayon nga hindi pa nila isinasauli. Kaya kailangan meron kang malinaw na pananaw kung paano natin gagamitin yung information na nakuha natin sa history. At ito yung huli, no? Pang-apat, no, sa historical perspective mo. Para saan, no, yung ating pagturing sa kasaysayan bilang impormasyon, yung ating pagbibigay ng saysay sa kasaysayan, at yung pag-uugnay natin ng nakaraan sa kasalukuyan para may malinaw na pananaw tayo. Para saan? Para sa pagbuo ng malaya at mapagpalayang hinaharap. So, we do our works sa present, no? Kakalkalin natin yung nakaraan, pag-aaralan natin, alamin natin kung alin yung tama at yung mali, no? Gagawin nating relevant o ikokonekta natin sa present. Para saan, no? Para hindi lang makalimot, di ba? Tama yung call na yun, yung never again, never forget. Ang ibig sabihin nun ay, kasi nga, tuloy ang laban. Para ma-ensure natin, we have to ensure that the present, or the past, no? The future pala, I'm sorry, no? Para ma-ensure natin na meron tayong free, no? At saka liberative na future. Next slide po. Okay. So, kung pasisimplehan ko pa further yung historical perspective, ito po, no? Tatlong salita. Huwag mapagod magtanong, no? Bakit, no? Kasi kapag tanong tayo ng tanong, katulad ng mga bata, no? Hindi lang siya hunger for knowledge, di ba? Hunger yan for truth. The more na nagtatanong tayo, mas marami tayong makukuha ng sagot. Mas magiging capacitated tayo to answer and to discern, no? So, ito po yung gusto kong i-share sa inyo, tatlo yan, ano? Una, no? Na ibig sabihin ng huwag mapagod magtanong ay, lalo na kayo, mga mag-aaral, mga mananaliksik, pati kung merong mga guro dito sa atin, ano po, una po, sapat ba ang sinaliksik ninyo na tanungin niyo to sa sarili niyo, no? Sapat ba ang sinaliksik na datos at impormasyong nalaman ko? Hindi pwedeng meron ka lang isang source, enough na yon, no? Hindi porket na-publish siya sa mga popular na national dailies like Inquirer or Philippine Star, totoo na yon lahat, no? Lahat ng impormasyon na nakuha nila, no? Tandaan nyo, yung Inquirer at saka Philippine Star,
Sila rin yung dalawa sa national dailies na unang naglabas ng dyaryo, ng print copy ng dyaryo. At ang headline nila noon ay pinatay na daw si Mary Jane Veloso, no, sa Indonesia, kung kilala niyo pa si Mary Jane Veloso, no. Pero ang totoo, hindi naman siya, hindi natuloy yung death penalty kay Mary Jane Veloso at nandito na nga siya ulit sa Pilipinas, di ba po ba? So, kailangan, no, kahit na meron ka na nakuha na impormasyon sa inaakala na natin na credible na source, no, huwag kayong tumigil, no, na magtanong. So, tatanungin niyo, sapat na ba yung aking nakuha na data at yung information na nalaman ko? Pangalawa, paano ko ito iuugnay sa buhay ng mag-aaral, buhay mo, no? Pero ikaw din bilang mamamayan, paano mo siya iuugnay sa buhay ng mamamayan labas sa iyo, no, sa kapwa mo? Number three, why is it relevant sa present at sa future? No? Bakit yung ito bang nakuha ko ng mga information na ito ay relevant dito sa aking current study at para sa future ng aking research, ng aking bayan? So, yun yung ibig sabihin ng huwag mapagod magtanong. Next po. Salamat po ulit sa slide share, no? So, for simplehan lang natin, ano po. Noon, ngayon, no? Noon, merong amang diktador. Ano po ang meron ngayon? Anak ng diktador. Noon po, merong agricultural program si Marcos Sr., no? Ang diktador na si Marcos Sr., no? Ang tawag po niya doon, Masagana 99. Ngayon po, kung mapapansin niyo sa panahon na ang atin na pong presidente ay ang anak ng diktador, no, na si Bongbong Marcos, no. Ang ginamit niyang pangalan ng kanyang agricultural program ay Masagana Rural Industrial Development Program o RIDP. Noon pong panahon ni Marcos Sr. ng Batas Militar, no? Nutriban po, no? Alam niyo siguro ito yung tinapay na pinamimigay sa mga eskwelahan, no? Na may kinalaman sa isang international aid, ano? Ito pong nanalo si Bongbong Marcos po, no? Nung nag-iikot si Amy Marcos, yung kanyang kapatid, no? Ang pinapamigay po niya sa Visayas at Mindanao ay Nutriban. Ang taas ng inflation, no? Grabe ang inflation sa Pilipinas noong martial law, no? Ngayon po, no? Grabe ang inflation, no? Sa current. So makikita tayo na similarities, no? Hindi lang sa pangalan, pati po sa kondisyon, no? Bagong lipunan ng ang ginagamit na parang battle cry or tagline or or descriptive na idiom ng dictatorship ni Marcos Sr. sa kanyang gobyerno, no, o sa Pilipinas. Ang tawag po ngayon ni Bongbong Marcos ay Bagong Pilipinas. Gumawa pa po siya ng o nagpagawa pa po siya ng himno, no, ng Bagong Pilipinas, katulad din na may himno noong Bagong Lipunan, ano. May batas militar noon, ngayon po ay merong de facto martial law at hindi ko lang po alam kung nababalitaan niyo, pero ang sobrang dami po ng ah, military na yung nag-intensified din po ang militarization sa present, no. Kung ang dami pong mga environmental activists, no, na mga pinapaslang hanggang kasalukuyan, yung mga illegal arrests po, no. So highly militarized pa rin po ang Philippines. More information po about Masagana 99. Okay po. May shinare po dito sa Thank you po. Next slide po. Okay, no? So, paano ba tayo bilang mga mag-aaral, no, at kung magiging mga future teachers kayo, kung ano man yung ginagawa ninyo, no? Tandaan nyo na sa pagsusulat at kahit sa pagtuturo, no, habang hindi natin ipinalilimot ang karahasan ng diktadurya at batas militar, idiin po natin ito, no? Dapat rin na ang makabayang kontrapagkilos ng mamamayan ay maipakita natin. Madalas po kasi sa mga documentaries sa Philippines about martial law, sa mga nobela po, sa mga pelikula, no? Usually the horrors of martial law are presented, no? And there's nothing wrong about that, no? It's part of going back to history, no? And protesting, no? All that historic and epistemic violence that the Marcosian regime allowed or perpetuated, no, during that time, no. So kailangan pag tayo na po yung nag-aaral, nagre-research, nagsusulat, no, it is one thing na hindi natin ipinapalimot yung horrors of the dictatorship and of martial law, no, pero we should also emphasize yung nationalist na counter
kontra-agos or counter action no, ng ating mga mamamayan. So, kailangan hindi lang siya kwento ng karahasan, kwento ng pagkatalo, kwento ng kaapihan, no? Kailangan kwento rin siya ng tagumpay. Pagbibigyan ako ng particular example mamaya, no? Next slide po. So, tingnan natin kung yung mga alam ba natin ay puro, pag martial law ay puro karahasan. Dapat malaman natin lahat yun. Pero kailangan, sa gitna ng lahat ng mga karahasan na yun, maitampok natin yung kwento ng tagumpay. No? Nagtagumpay din ang tao laban sa martial law. No? Hindi lang yung EDSA ha, na people power revolt, no? Yung kahit mismo nung panahon ng batas militar, no, nagagawang lumaban, no, ng mga mamamayan at nagagawa rin nilang magtagumpay, no? Maliit man yun o malaki, no, ay may impact ang mga yun, no? Kaya pag nagtuturo kayo, nag-analyze kayo, look at, for example, dun sa mga binabasa nyo na literature about martial law or films or documentaries, no? About martial law. Tingnan nyo halimbawa how characters no or how yung persona no or yung point of view no how are they depicted doon sa ating mga stories no. Yung mga tauhan ba natin, yung mga persona ba natin, yung mga voices ba ay biktima? Sila ba ay voices lang ng biktima? Iba-iba po kasi yung mga tinig eh. Merong biktima, di ba po? Meron pong martyr, no? Ibig sabihin ay pinas lang. Yung biktima, pwedeng buhay siya, pwedeng hindi. Yung martyr, ibig sabihin pinas lang talaga yun ng batas militar. Survivor, nakaranas siya, na-victimize siya, dumaan sa mga torture, etc. No? Pero, at the end of the regime, no, ay nag-survive siya, no? Pang-apat, no, yung mga kwento ba na ito ay may mga tauhan na nakibaka at lumaban? At number five, no, yung pinakamahalaga, no, yung bang isinusulat nyo ng kwento o yung binabasa nyo ba ng mga literature ay nag-end lang doon sa nakibaka at lumaban? Or meron ding mga tauhan na nagpapatuloy ng laban? Kasi yun yung historical perspective eh, no? Kumbaga ito yung nangyari sa past, ito yung present, no? Pero kailangan may nagpapatuloy ng laban. So, kung gagawa kayo ng tula, na maikling kwento, gagawa kayo ng documentary, no? Mag-interview kayo. Ito yung mga martial law victims. Ito yung mga martial law, family ng martial law martyrs. Ito yung family o ng mga martial law survivors or the martial law survivors themselves. Ito naman yung mga nakibaka at lumaban talaga. Tapos ito yung mga nagpapatuloy ang laban. Kasi usually we end dun sa mga nakibakat lumaban eh, na parang martial law is just the thing of the past, no? Eh sa historical perspective nga, titingnan mo, no? Hanggang sa kasalukuyan, meron bang lumalaban o nagpapatuloy ng laban? Next slide po. Tingnan rin natin tignan kung yung mga tauhan o tinig o persona na nababasa natin about martial law, no, ng paglaban sa batas militar, no, ay saang perspective nang gagaling, no? May mga parameters kasi tayo eh. Madalas, pag sinabing martial law, iniisip natin, pag sinabi nating mga biktima, no? O kaya mga, mga, ang tawag mo dito, kunwari, di ba? In terms ng kasarian or soji, iniisip natin, oh, biktima yan. Ano yung unang image na pumapasok sa inyo? Anong kasarian or soji niya? Cisgender male ba? Cisgender female? No? Lalaki ba? Babae? May LGBT pa? Madalas, yung mga nababasa natin ng mga literature tungkol sa EDSA, tungkol sa, sa martial law, no? Sino nagsulat? Lalaki? Babae ba? Meron ba kayong nabasa ng mga about martial law na ang nagsulat ay member ng LGBTQICs+? O puro lalaki halos yung napapabasa sa atin? No? So, kailangan conscious tayo doon kasi iba rin yung kanilang perspective eh. Pangalawa, no? Ano yung kanilang You have reached the recording limit. Okay. Yung pangalawa, ano yung social class? Kung saan sila nanggagaling? Yung pinapabasa ba sa atin ng mga guro ng mga stories, poems, novels about martial law? Ano yung kanilang pinanggagalingan na economic class or social class? Mga middle class ba sila? Mga professionals? Mga teachers ba sila? May nabasa na ba tayo ng mga akda hinggil sa batas militar na ang
Hello po, sorry po. Mukhang nagalit yung mga militar sa akin, no? Kaya nawala yung ano, yung wifi dito sa UP. Nasa UP Diliman po ako eh. Saan po ba ako nag-end po, mga ma'am at sir? Nakabalik na Sa kaya ako? may, opo, sir. Sa may nasa, um, dapat maging Puring aware Panlipunan tayo. yata. Opo. Okay, sige po. Alright po. Ayun po, no? Ibig sabihin, mga nababasa ba natin ay anong mga socio-economic class nagmumula, no? So, galing ba sila sa puro middle class, upper class, no? Yung mga nagsasalita ba o mga nagsulat ba niyan galing sa mga ano din, mga political families, no? So alam niyo 'yon, yung parang pag kwento ng EDSA usually parang ang sinasabi nila kwento siya ng ano ng mga Aquino, di ba? Kwento ng ano ng mga madre, no? Na mga nagpahupa ng mga sundalo, no? Parang ganun. Samantalang ang dami-dami kwento, no? Yung mga magsasaka mismo, ang dami nilang naisulat o naitala, no, ng iba't ibang mga manunulat at antropolohista, no, at mga sosyologista, no. So kailangan tinitingnan natin yung uring panlipunan bukod dun sa Sochi, no. Pangatlo, yung wika, no. Madalas pag pinag-uusapan natin yung martial law, anong language natin nabasa or nalaman yun? English, Filipino, anong klase ng Filipino? Based lang ba sa Manila, no? Meron ba tayong nabasa about martial law? Dapat, no? Nakakapagbasa tayo at nalalaman natin yung kwento ng batas militar labas sa Manila, no? Ang dami-daming nangyari sa Mindanao, sa Visayas, sa Northern Luzon, sa Central Luzon, no? Ang daming literature written in the vernacular, no? Doon sa mga regional languages natin, ano, provincial languages natin. No? So dapat yun ay nagiging available at pinapabasa din sa atin. Ano? Age, number four, age, edad, no? So usually sino? Puro kabataan lang ba? Yung mga manunulat? Usually kasi yung mga nabasa natin, sila yung mga manunulat na either guro o estudyante o kabataan ano na nagsulat nung panahon ng martial law no. Pero meron din kasing iba pang edad, di ba? So, malaman natin ano ba sino ba yung mga ano perspective ng mga bata no nung panahon ng batas militar no. Katulad namin yung generation namin na hindi namin alam na martial law pala. Akala namin bigla nang nawala yung Voltes 5 sa TV. Hindi namin alam na martial law, no? Pero alam namin yung EDSA, no? Yung mga ganun. So meron ding makita ka doon at masusuri natin bakit ganun ang pagtingin ng mga bata tungkol doon. At ikahuli, no? Ito bang mga ito sa categories na ito ay nagpatuloy ng laban? Okay, next slide po. Magbigay po tayo ng practical example, no? Kung paano ito iginawa. Ito po babasahin ko po sa inyo. CP po ito mula sa isang sanaysay, no? Basahin po natin ng maigi, no? Una pa ako. Isa pang malaking pangyayari sa Tondo ang gagambala sa katahimikan ng batas militar. Nagwelga ang mga manggagawa ng La Tondena noong 1975. Patunay na hindi maramdaman ng mamamayan ang sinasabing kaunlaran ng bagong lipunan. Bago tayo pumunta doon sa susunod na slide, nakita natin dito ang mga salitang tondo, batas militar, welga, tapos manggagawa, latondenya, no? So ito pong tinatawag na welga ng latondenya na welga po noong 1975. Ito po yung first na welga, no, na pumutok po noong panahon ng martial law. Imagine niyo martial law, tapos nagwelga yung mga manggagawa, no? So, tinitignan po lahat ng mga labor historians, no, at ng mga historians itong ginawa ng mga sa latondenya na ito. Meron lang po akong simpleng tanong, pwede nyo lang po i-chat dito yung sagot, no? Pag nakita po natin yung salitang dito, manggagawa, o kahit po napabasa natin yung term na manggagawa, ano pong mental image ang unang pumapasok sa atin? Manggagawa. Ano pong kasarian niya? Pag nakita natin yun, pag sinabi natin manggagawa, ano po yung mental image automatic, no? O the usual na pumapasok sa inyo? Pwede nyo pong i-chat yung ano. Pag walang nag-chat, ibig sabihin hindi nakikinig yung mga tao. Joke lang. So walang nag-chat. Pwede nyo pong i-chat o kaya kung gusto pong mag-ano, worker po na lalaki, nanay, babae, fight. Ah, ah, sige po, yung iba po. Pag worker po, yung usual, kapag nakita natin yung salitang manggagawa, no, ano po yung mental image natin? Siya ba ay lalaki, babae, LGBT? Yung pinaka ano, hard labor, tama no? O pag hard labor, Samantha, lalaki, babae, naiisip mo.
Lalo yan, La Tondena, pabrika ng alak, di ba? Okay, very good, no? So usually lalaki, no? Maraming salamat po dun sa mga sumagot, no? Very good, no? Pero meron din sumagot ng babae, no? Manggagawa, fighter, no? Next slide po. Bakit po natin yung tinatanong, no? Kasi ito pong ano na to, CP na to, ay galing po sa sanaysay ni Professor Nancy Kimwell Gabriel, PhD, no? Ang title nito ay Ang Kababaihan ng Tondo sa Panahon ng Batas Militar, no? Ito po ang sumunod na CP do, no? Ito ang kauna-unahang welga sa ilalim ng Batas Militar na lalahukan ng lalakit babae para ipaglaban ang regularisasyon sa trabaho, mataas na sahod, maternity pay, hospitalisasyon, sick leave, vacation leave, at SSS remittance na mga kinakaltas sa kanila ng employer. Ang ganda ng historiography ni Ma'am Nancy Kimwell Gabriel, ni Ma'am Nak. Hindi niya kinakalimutan. In fact, nagfo-focus siya doon sa mga akala natin ay walang paglaban nung patahon ng batas militar. Alam niyo, for the longest time, ang pagturing ng tao, pag batas militar, ang biktima babae. Hmm. Hmm. No? Pero pakikita natin